Good evening po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ko timing ng ating Fury 125 at kung paano po ako mag-adjust ng tensioner para ma-align ko po yung T-mark dun sa ating cam gear at saka dun sa ating magneto. Kung mapapansin nyo sa video, pinapakita ko po sa inyo dito yung T-mark sa ating cam gear na nakatapat dun sa may guhit ng ating head, and also yung T-mark ng ating magneto na nakatapat din dun sa guhit ng ating engine na crankshaft or crank, ginagawa po natin to kapag hindi po naka-timing yung ating engine. Usually po kapag yung T-mark natin sa cam sprocket ay naka-align dun sa T-mark ng ating magneto o yung flywheel, naka-TDC or top dead center po yung ating piston sa ating block, which is yun yung ginagawa nating basihan kapag nag-adjust tayo ng valve clearance ng ating valve tappet, which is pinakita ko na po sa inyo sa mga previous video dito sa ating YouTube channel. Para maluwagan po matanggal yung ating tensioner, may dalawa pong 10mm. Kailangan lang po natin itong luwagan para matanggal po natin yung ating tensioner kung palitin na ito, or kung kailangan nating dugtungan yung dulo kung pudpud na ito para maigpitan yung ating timing chain at hindi ito magingay. Ipapakita ko mamaya sa inyo kung paano yung diskarte para hindi na natin kailangan magpalit ng ating timing chain. Ang purpose po ng video na ito ay para maipakita ko po sa inyo yung alignment o ng ating cam gear at ng ating magneto, kasi based nga dun sa ating parts manual, kailangan magkatapat po yun para maganda po yung takbo ng ating engine. Kung makikita nyo, hindi ko na po totally niluwagan yung tornilyo, pero kung mapapansin nyo, pag ginagalaw ko yung timing chain which is lumuwag na siya kasi maluwag na rin po yung ating tensioner. Pwede po natin itong palitan kahit na nakasalpak yung ating cylinder at saka cylinder block. Usually po kasi hindi nyo ito mahuhugot kasi tumatama dun sa ating starter motor, pero may paraan po para matanggal yan, para mapalitan natin. Ang purpose naman po nung tensioner ay tulad nung name niya mismo, tensioner, para magkaroon ng tension yung ating timing chain at hindi ito maingay or lumuwag, kasi ito rin yung isang cause ng ingay sa ating makina. Pagka maigpit na po yung ating tensioner, maigpit na rin po yung timing chain sa ating cam gear. Para ma-adjust naman po yung ating tensioner, meron pong 10mm na bolt sa ibabaw nito. Tanggalin nyo lang po to para ma-access nyo po yung screw sa gitna para sa pag-adjust ng ating tensioner na papalitin mo siya o papalakihin mo siya. Usually ginagawa yan pag ina-align yung ating flywheel sa kanong ating cam gear. Ito nga po pala yung ginagawa ko sa stock na tensioner natin. Winiweldangan ko po ng maliit na nut sa dulo in case na maluwag na po yung ating timing chain, para hindi po ako magpalit
dinudugtungan ko na lang po para mas humaba yung kanyang pagtulak. Medyo makakatipid po tayo dito kasi yun nga, isang maliit na bolt lang po ang ating bibilin at i-weld dun sa dulo. Ngayon, para may adjust po yung ating tensioner, katulad ng sinabi ko kanina, pagka natanggal yung nut, kailangan lang ma-access yung screw sa gitna. Kapag inikot po natin ito, kung mapapansin nyo, ang luwag na ng ating timing chain. Pero wag nyo pong bibitawan yung ating maliit na screwdriver once na tinatapat natin yung T-mark ng ating magneto saka yung ating cam gear. Kapag sigurado na po kayo na nakatapat yung T-mark nitong ating magneto at ng ating cam gear, dahan-dahan po nating bibitawan yung screw sa taas ng ating tensioner para itulak niya ulit yung timing chain at humigpit ulit ito. Make sure lang po na bago nyo gawin ito nakatapat na po yung T-mark ng magneto at saka ng ating cam gear. Then saka nyo po ibalik yung 10mm na nut, siyang pinakatakip ng screw ng ating tensioner. Of course, iba pa rin dito yung pag nagbaklas tayo ng ating camshaft, which is ipapakita ko po sa mga susunod nating video kung paano magbaklas ng ating camshaft, tsaka kung paano i-TDC or itapat yung T-mark ng ating cam gear dun sa ating guide sa ating head. Kapag okay na, pwede nyo na pong i-test. Ikot-ikutin nyo po yung magneto or yung cam gear natin para ma-check kung talagang magkatapat yung T-mark dun sa guide. Tulad po ng nakikita nyo sa video, yung tinuturo ko pong T-mark ng both magneto and ng ating cam gear. Of course, bago po nyo gawin yan, syempre, kailangan nyo munang i-drain yung ating engine oil. Kasi kapag hindi po natin drain, lalabas po yung oil dito sa gilid ng ating magneto cover. Again, ang purpose po ng video na to ay para maipakita ko po sa inyo kung paano po mag-timing ng ating magneto at ng ating cam gear. And of course, yung pag-adjust ng ating tensioner. And yung pagpapalit din syempre ng ating tensioner in case na kailangan na ito at pudpud na yung dulo. If ever man po na may nasabi ako na mali or may nabanggit akong mali with regards sa pag-timing ng ating motor at saka pag-adjust ng ating tensioner, please comment po kayo para makorek ko po ito. Kasi itong ginagawa ko is DIY lang po ito. Based lang po yung sa mga naituro din sa akin o natutunan ko rin sa mga kaibigan nating mekaniko. Pwede rin po kasing gawin ito kapag magpapalit po tayo ng manual tensioner, which is hindi ko pa po alam kung ano yung match para dito sa ating Fury, pero if ever na makahanap po ako ng match, ipapakita ko po rin sa inyo kung paano ko po yun in-install. I hope mayroon po akong naibigay na good information again sa inyo, and makatulong po sana ito sa inyo sa inyong pag-DIY sa ating Fury 125.
Actually, naipakita ko na po ito dun sa previous video ko regarding dun sa pagbabaklas ng ating cylinder head sa ng ating cylinder block. Pero mas detailed po kasi ang video ngayon as compared dun sa dati dahil iba po yung topic last time as compared dito sa ngayon. If ever man po na meron kayong request na gustong malaman or gusto kong ma-share with regards po dito sa ating motor, please like, watch, and subscribe po. Thanks for watching.